Makagulo ha. People against government. Yung parang tulungan mo naman ako. Wala yun bang presidency po ba yun? Kay Marcos. Ay, kay Marcos. Ikaw mo naman talaga dito. Kasi, opo. Pero maganda daw yung nila eh. Maganda yung government, yung the way na pag-govern ni Marcos. Maganda daw. Pero may strict at saka may mga dahil namatay dun. Dahil sa narinig ko, kung si Marcos, kung natuloy daw yung ni Marcos, maulat tayo ngayon tulad ng Singapore. Saka si Marcos daw, isa sa pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Ayos na yan. Pag ito nag-get Hindi daw nila ng martial law. Ano lang yung pagkaintindi mo tungkol sa martial law? Nagpapag sila ng mahaba. Ikaw na lang. Bonsai ka rin. Okay lang, ano yung pagkaintindi mo? For me, yung martial law, yun yung yung batas na inano ni nung dati nating presidente Ferdinand Marcos. Yun yung martial law, yung siya yung humawak ng political government sa 21 years na pamamahala niya. Tapos yung martial law, doon nagkaroon ng parang hindi tayo nagkaroon ng demokrasya ng panahon yun. Kasi lahat ng sinasabi niya, yun yung nangyayari. Wala tayong kalayaan para magsalita. Kasi lahat ng iutos niya, yun lang yung nangyayari na gagawa. For me, yun lang yung martial law. Martial law? Every time I hear martial law, si Marcos kaagad pumapasok sa sobrang ng militarized form ng government. Parang siya, parang paghihirap ata yun, gano'n. Parang tahimik. Parang walang gulo. Paano sa English president? Magulo ba nun? Medyo exposed pa kayo sa... Somewhat military, I think, doing some harassment or what. Pero kayo, personally, wala namang nalaman? We went to the province. Saan probinsya po kayo? Pangasinan. So kumbaga malayo talaga Yes, sa... malayo dito. Oh, yes. Anong buwan nga? Kailan ba yung martial law? Kailan nga yun? Tandaan eh. Martial, hindi, wait lang. Naano ko sa kasi pagkutang ko. Naturo yan. Alam mo, every year. Every year. Every year ba? Alam ko kung kailan siya celebrate. September 20. Nakikita mo pa rin naman yung significance. Bakit kailangan natin i-commemorate every year yung declaration? Opo. Bakit nga ba? Kasi parang part talaga yun ng history. Tapos feeling ko rin yun din yung nag-good job sa, di ba, sa EDSA Revolution. Hindi mo alam kung kailan dineclare yung martial law? kalimutan ko. Significant ko yun. Importante naman ang dalitain natin kada taon. Oo, kasi history yun. So, para malaman din ng next generation kung ano nangyari. Hindi na kailangan siyang dalitain. Hindi na masyado. That is September, I think. So, I need to commemorate pa yung declaration of martial law. I think no need. Why should you commemorate the activity that is somewhat proclaimed by a dictator, no? Hindi na kailangan siguro. For me kasi, mas maganda rin po yung martial law sa kwento rin ng mama ko tsaka ng mga, kasi noong panahon na yun, hindi naghihirap yung Pilipinas, tapos yung mga rapist na paparusahan ng maayos, lahat, hindi katulad ngayon masyado tayong malaya, kaya yung mga nangyayari sa atin, masyado ring kumbaga bukas tayo sa lahat, parang tayo nagiging
liberated samantalang dati hindi naman. Tapos mas mahirap yung buhay ngayon kaysa sa dati. Dati, mura lang yung bilihin kasi lahat na nung ni Pangulong Ferdinand, samantala ngayon lahat hindi natin nagagawa kung ano yung gusto natin kahit malaya tayo, hindi pa rin nangyayari yung ano natin. Mas maganda ba nun, sir? Ha? Yung Magdano? Oo. Maganda. Mainit. Ba't ngayon, sir? Ba't ngayon? Ngayon, marami yung magulo ngayon eh. So, mas gugustuhin niyo ng panahon na yun. Oo. Pero di ba nakakatakot ng panahon na yun? Hindi naman nakakatakot. Pero alam po mas maganda, yung panahon ni Marcos, yung panahon ngayon. Para sa akin yun dahil ang inaano ko yung disiplina. Pero hindi naman siguro may babalik na Wala na po si ano. disiplina ang kailangan na eh. Sa pagkakaalam ko, mas maganda yung panahon ni Marcos na. Kahit na maraming buhay yung nasawi, pero still maganda yung pamamalakad. Maganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ngayon? Ano ba? Ngayon, medyo magulo eh. Wala sa sistema yung patakaran ngayon. Hindi mapaliwanag kung paano nila sisimulan, paano wala yung progreso na sinasabi. Based sa pagkakaintindi niyo, alin ang mas gusto niyo? Yung panahon noon or panahon ng martial law, panahon ngayon? Ako gusto ko sa martial. Ikaw? Ganun din. Bakit? Kasi mas, yung mas maganda yung ekonomiya lang. Mas, Ba't ngayon ba? Ano ba? sa ngayon, kasi sa halos lahat ng lahat may freedom na. Wala nang Wala nang tama. Siguro doon, Doon? mas maganda doon. Why ulit? Kasi madaming in the span nung time ni Marcos, ang daming niya natayong building, somewhat umasenso ang Pilipinas. So, sa ngayon sa tingin mo, walang nangyari? Naglalag yung development sa Pilipinas. Papipiliin ka nung panahon na ngayon at noon? Ngayon, bakit? Mas kahit pa paano magyaman. Kahit Walang na takot. Hindi ka takot ngayon. medyo, tsaka kahit na alam medyo may hindi naman natin na ganun ka ganda yung justice system, meron pa rin kahit pa paano. So pwede kang mag-ano ng habeas corpus kung okay naman. Ako for me siguro democracy pa rin. Kung tama lang yung pagpapalakad, it would better for the Philippines to have democracy. In terms of economics, I think it's more better now unlike before. But in terms of peace and order, today is somewhat parang magulo eh. No? Kumpara naman. That's my observation during that time. Yung noon, hindi iba yung hawak bakal eh, kamay bakal eh. Pagka sinabing ganito, curfew hour, talagang hindi ka pwede lumabas. Unlike ngayon, hindi ka lumabas but maraming loose firearms. Unlike before, only military has firearms during that time. So,